Welcome to Donmar TV News Channel. President Rodrigo Duterte will visit the provinces severely affected by Typhoon Odette tomorrow. President Duterte made the announcement during a virtual briefing on the typhoon in Malacanang with his disaster mitigation officials. The chief executive assures that the government is trying its best to raise money to help the residents in typhoon-hit areas. I'm flying tomorrow to the area. Also, I would hit maybe late Surigao, and if there is enough time, Bohol. Then day after, I would try to visit Cebu. Then dito sa eastern side of the islands. Presidential aspirants Vice President Leni Robredo and Senator Manny Pacquiao banded together to pool their resources and help the families affected by Typhoon Odette. Earlier, Pacquiao made an appeal for his fellow aspirants to come together and set aside politics to help people in the path of the typhoon. Robredo has responded to Pacquiao's appeal for unity, saying on Twitter that she joins his call. Pacquiao thanked Robredo for heeding the call and asked her to coordinate their efforts. Also, VP Robredo personally oversee the relief hub in Quezon City. Para mas mapabilis ang pagkilos natin, nandito po ako ngayon sa ating Campaign Volunteer Center sa Katipunan Avenue, Quezon City, which we will be converting into a relief hub. We also convened our operation center dito. Starting today, pwede na pong mag-drop off ng mga in-kind donations dito. Leo D. Guzman said Pacquiao's call is timely, adding his team is ready to assist the distribution of assistance and urge those with money to donate financially to the efforts. Ngayon, tingin ko, napapanahon yung ganyang panawagan, yung mga maraming pera, yung may mga bilyon-bilyon, may 3 to 5 billion na huhusin sa eleksyon, baka maganda, kalahati niyan, ibigay na muna doon sa mga taga Mindanao dahil nangangailangan sila doon. At sa mga katulad ko, katulad ni RJ, nakahanda yung aming organisasyon para maging makinarya sa distribution ng kailang mga ipamimigay. Meanwhile, Senator Panfilo Lacson said he would offer his help had Pacquiao approach him privately and offered whatever resources can share. He said since it was done through media, it goes against his principle that calamity politics is the lowest form of campaigning, and he considered it as abominable. Nevertheless, Lacson said his office, like in the past calamities, would extend its help to the victims without fanfare and media coverage. Meanwhile, the Manila City Council has approved Mayor Isko Moreno's request to allot funding for relief operations in the Visayas and Mindanao. 2.5 million pesos is the total approved budget assistance. Also on his FB page, Moreno announced that his volunteer group organized a donation drive to those who wants to give aid for families affected by typhoon. Meanwhile, the tandem of Ferdinand Bongbong Marcos and Davao City Mayor Sara Duterte topped their network of volunteers to distribute relief goods. The BBM Sara Unit Team volunteers have prepared relief packs containing 5 kilograms of rice, canned goods, milk, and instant coffee. Marcos on his FB page thanked those who have donated relief goods to their office for the typhoon victims. Narinig gayong the Office of the Vice President has allocated 1 million pesos or 10 million pesos or 50 million pesos para sa immediate relief na gagamitin natin dito. And wala man lang tayong narinig na our family, we also allocated a small amount of 200,000 pesos galing sa aking sweldo as Vice President. May dagdag dito as pangunang donation. And those people who would like to extend their help, open po yung aming opisina. Wala man lang ganun. Di ba? Tulad natin, ako pribado, ang daming mga taong gustong tumulong.
But before na ginawa namin yung ganon na relief operation, kami na muna. Then people will just, di ba? Dito sa atin noong isang taon. So yun ang sinasabi natin, mga kababayan, na yun ang missing. But anyway, okay na rin. Okay na rin yan. But kung nanonood po kayo, yung mga handlers ni Lomi, bakit ganun? Di ba? Bakit wala man lang galing sa inyo? Or if not sa inyo, galing mismo from your salary, wala man lang galing sa Office of the Vice President, o baka nakaligtaan lang ninyo sigurong sabihin, but meron kayong sinel out na certain amount to help the victims of this typhoon. Yan man lang po, mga kababayan, ang gusto kong ipabot sa inyo. And, going back kay Bongbong Marcos, yung gano'n na, gusto lang nating basagin, yung mga panunuya ng iba. Lalo may mga nakikita tayo ditong mga post na si Bongbong Marcos daw, nasaan na niya siya ng mga panahon na may mga calamities na tumatama. Ngayon, lumabas lang si Bongbong Marcos kasi eleksyon. That is actually a black propaganda, mga kababayan. Kahit pala po sa relief operation, nangunguna si Bongbong Marcos. Congratulations to these people, mga kababayan. Sabi rito sa balita, tingnan, nakipagtulungan si presidential aspirant Bongbong Marcos at ang kanyang unit team sa mga volunteers nitong Huwebes o kahapon pa po para magbalot ng relief packs na ipamimigay sa mga nasalanta ng Typhoon Odette. Ipapamahagi ang relief packs sa mga probinsya ng Samar at Leyte at sa mga lungsod ng Tacloban at Masbate. Pati pala dito sa amin, sa Masbate. Ayon sa Marcos Camp. Diba nakakatawa po ang ganito? So kung nakikinig po si Pacman, nauna pa pala po sa inyo, ito yung panawagan ni Pacman. Kanina lang yung panawagan niya as published by ABS-CBN. Pacquiao urges presidential bets to set aside politics, help Odette victim, sabi po rito. Doon sa mga kandidato na tumatakbo, instead po na ginagastos ninyo sa tarpaulin, sa social media, gastusin niyo po muna, gamitin po muna natin sa pagtulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Pacquiao said at the sidelines at his aid distribution po in Digo City, Davao del Sur, kanina po. Naway, mapakinggan ninyo, maunawaan ninyo yung sinasabi ko. Nakikiusap po ako sa inyong lahat na magkaisa po tayo ngayong nangangailangan ng tulong ang ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. So, Manny, before pa po ninyong naisip yung ganon, gapon pa po pala, nasa pag-repacking na po. Ayun ba? And I think baka kanina, yung iba nito, ay pinadala na po. Maganda yung panawagan po ninyo. And si Lumi, matapos na mag-post mga kababayan ng panawagan si Manny Pacquiao, tumalima rin. At ang sabi ni Lumi, tutulong din daw po sila at yung kampo nila, yung mga headquarters nila, magiging relief operation center. And only that, nananawagan siya po ng tulong sa mga mamamayang Filipino na tumulong po, sabi po niya.
And siguro, as if I may suggest po, Lumi, mas maganda siguro kasi si Bongbong Marcos wala man sa posisyon. Si Manny nasa posisyon, incumbent senator. So, ang ibig kong sabihin, kayo na nasa posisyon, you have that, immediate obligation po to shell out any amount that you have. Kasi nagsisweldo kayo sa gobyerno, di ba? Si Bongbong Marcos, jobless eh. Wala man siyang sweldo sa gobyerno. But automatic siya na nakapag-set aside ng budget para ipambili agad-agad po ng mga relief goods, mga bigas, etc. kung ano-ano pa. Si Lomi, lalo na, she has that big budget. Maganda siguro po, Madam President, ay Vice President pala, gawin na natin, di ba yung tawag ng mga candidates for President? President na rin, ina-assume na. Di ba, baguhin natin kasi baka maniwala siya. Baka maniwala si Lomi, mga kababayan, na mananalo siya. May budget ka naman po. Di ba yung Office of the Vice President? Ano naman yung 50 milyones, 50 million or 100 million siguro? 25 sa million sa Mindanao and 25 million sa mga provinces ng Visayas. Di ba?